nandito pa rin po ako sa tabi ni mama. Hindi ko siya iniiwan. Kung sakali man naiwanan ko siya, madalian lang. Ako po talaga lahat ang gumagawa. Pati sa sa kanya, sponge bath, lahat-lahat. And pag-check po ng kanyang mga skin tuwing nililinisan ko namin siya, and thanks God okay na po yung kanyang sore sa kanyang gluteal. Syempre kahit papano gusto ko talaga na gumaling, and yun nga, nag-catheter ako sa kanya, diba? So nagulat ako kasi biglang naging ganito yung niya, na-irritate yata. Yun pala, nasobrahan yung aking pag-anchor ng kanyang catheter, kasi I'll make sure na hindi matouch yung kanyang skin, kaya ganito yung ginawa ko. Pero medyo sorry naman, nilagyan ko ng plaster, ganyan, para hindi magdikit yung what do you call this, catheter sa skin niya, hindi magkaroon ng redness. Syempre para iwas na rin sa mga bed sore dahil hindi na nga siya nakakakilos. So ayan, so prevention, ito rin nilalagyan ko kasi nga kinikis-kis niya yung paa niya. So although wala siyang bed sore dito, so ito nilagyan ko na lang siya ng gauze para hindi nga siya makiskis. Tsaka dito niya, yan yung mga bony prominent, ayan pa. So yun, iniingatan ko talaga yan. So alam mo naman dito sa Pilipinas hindi kumpleto ang resources, kaya mabuti na lang may Shopee. Nakakapag-order ako nitong Mepilex, ang mahal, pero okay lang, at least nagagamit talaga ng maayos. Ito yung nakakapagpatuyo, hindi natutuloy yung kanyang mga sore, lalo na sa bandang buttocks area, kasi dyan ang prone for bed sores. Sa coccyx, yan ang ayaw ko na magkaroon siya, kasi nga diba diabetic pa siya. Tapos ito naman yung bumili ako ng Steri-Strip, nag-order din ako sa Shopee, pang anchor ng kanyang NGT. Inaano ko pa nga pinapag-isipan ko pa kung ilipat na sa peg tube yung kanyang feeding. So pa ako ng doktor ng gastro dito, maghanap, pero sabi nga nung doktor niya na si Dr. Aguila, mas okay nga daw kung sa peg tube kasi less ang risk for aspiration. Kaya kakausapin ko pa yung doktor ng gastro. So far okay naman si mama, na-control naman nako-control yung kanyang blood sugar. Tapos yun na nga, yung kanya ring phlegm, wala na siyang phlegm, okay na. Kaya ayun, nandito ako, laging nag-o-observe sa kanya, tingnan ko yung kanyang vital signs. So nalagaan ko ng mabuti si mama.